So nandito ang X-Step Chingyon Light. So marami nagtatanong sa inyo kung gaano kalambot itong sapatos na ito. Kasi nung ako'y nagpo sa Blue Up, pinipress ko ng ganito yung midsole. So kahit naman kayo guys, tingnan nyo. Ang lambot ano? Hindi malakas yung pagka-press ko dyan ha. Oh. So kahit naman ako ay excited dong gamitin, gawa ng review kasi ngayon lang ako makakagamit ng X-Step na sapatos na pantakbo na iba ang material ng midsole. So tara, pag-usapan natin ito kung gaano ba kalambot ang midsole nito. Disclosure, itong sapatos na ito ay pinadala sa akin ng authorized sellers ng X-Step na nakabase guys sa TikTok shop para i-test at gawa ng review. Pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawa nito ng review at lahat ng sasabihin ko dito ay base experience ko. Nga pala guys, available po ito sa TikTok ko. Search nyo lang po yung Jobs TV, tap nyo po yung showcase, makikita nyo po itong sapatos. At available po ito sa Shopee, ilalagay ko po sa description ng link kung saan mabibili. Kung interested po kayo dito. So bago natin ito pag-usapan, baka pwede nyo naman i-like yung video ko. Pa-subscribe naman po ako, wala naman pong bayad to. Malaking tulong ito sa paggagawa ko ng video na ina-upload dito sa YouTube. Maraming salamat po sa inyo. Pag-usapan natin ng specs nitong sapatos, itong upper layer, ang material niya ay custom jacquard para sa soft and breathable. Tapos kapag tinitingnan ko yung upper layer niya, maraming maliliit na butas-butas dito sa may toe box para sa pagiging breathable. Tapos may nakaharang dyan na manipis na tela, so hindi basta-basta papasok yung maliliit na bato o buhangin. Ito naman toe cap niya, hindi sobrang lambot, hindi naman matigas, sakto lang yung lambot nito. So may enough support ito o protection sa ating toes. Itong nakikita nyo na parang TPU na manipis, ito, hindi siya matigas, malambot naman siya. So nakakatulong to para hindi basta-basta papasok yung tubig. Dito naman sa back, matigas. So nakakatulong ito para maging lock yung heel natin. So dagdag stability yon. Nga pala guys, yung nakikita nyo yung kulay gray dito sa may toe cap, reflectorize yan. Dito rin sa back, itong guhit na to, reflectorize yan. So extra visibility yan kapag tumatakbo tayo sa kalsada. Lalo na kung madilim. So meron itong 1, 2, 3, 4, 5, 6 lacing holes. Tapos yung kanyang sintas ay, tingnan natin kung mahaba o maiksi. Medyo mahaba. Tapos medyo malapad. Ito namang tang niya, sakto lang ang lapad, sakto lang din yung haba. Tapos yung kanyang tang ay, meron ako nakakapang foam, malambot. Hindi naman makapal, hindi rin naman manipis, sakto lang. Tapos yung kanyang tang, yung material niya ay breathable mesh din. Tingnan nyo guys oh. Dito naman sa collar lining niya, makapal yung foam, malambot. May heel counter, so hindi basta-basta dudulas yung sakong mo dito kapag tumatakbo ka. Yung midsole naman ito, wala silang dineclare kung anong klaseng material ang ginamit nila dito. Pero sabi nila sa advertisement nila, ito daw ay equipped with gathering elastic technology for a soft and bouncy feel. Pero kapag tinitinong ko naman yung midsole nito, pinapakaramdaman ko para siyang EVA ang material. Wala din silang dineclare kung gaano kakapal ang midsole nito. So subukan natin kuhaan ng estimated na sukat. So tanggalin ko lang yung laman at yung ano niya, insole niya para malaman natin kung saan tayo magsisimula. Nakalubog pa ng konti yung paa natin dito sa loob ng sapatos. So yung nakikita ninyong midsole dito sa taas na to ay extended. So dito kukuha sa bandang baba na to. So dito nakakuha ko ng 25.9 mm. Dito sa heel. So dito kukuha. So extended ito. So dito nakakuha ko ng 30.7 mm. So meron tong estimated na 8 to 10 mm drop. Ninalabas ko yung insole, napansin ko dito sa loob ng sapatos, meron pa siyang extra layer na foam. Luwagan ko lang guys para makita nyo. Ayan, yung color yellow. Malambot. So nakakadagdag yan sa pagiging malambot na pakiramdam kapag tayo ay tumatapak sa ground. So ito naman yung kanyang insole. Makapal, malambot, tapos mabilis bumalik guys yung pagiging malambot niya. May mga nakaimbos dito sa forefoot, tapos dito sa heel. Malambot din.
Medyo mababa yung support sa arch. Pa-curve dito sa heel. Malambot. Medyo magaspang yung nararamdaman ko dito. At may nakalagay sa kanyang soft pad foam. Nga pala guys, hindi basta-basta yung insole niya. Hindi katulad dito ng ganito na ordinary, yung traditional na insole na ginagamit sa isang sapatos. Ito, ang material nito sa tingin ko ay para siyang EVA. Sa rubber outsole naman ito, wala silang dineclare ko anong klaseng material ang ginamit nila dito. Pero sa advertisement nila, meron daw itong anti-slip grip, suitable for commuting at sports. At kapag tinitinan ko naman ito guys, makapal siya. Tingnan nyo. Dito sa kabila. Ganitong angle. Pag ganitong angle. So balikan nyo yung video na to para makompare ninyo, malaman nyo kung mabilis pang mapudpod yung rubber outsole na to kasi ipapakita ko rin naman pagkatapos kong itakbo. So timbangin natin ito kung ilang grams ito sa size 7. 272 grams, magaan pa rin itong itakbo. So tara, subukan na natin ito sa pagtakbo. So ito na ba ang pantapat ng X-Step sa Anta-Travel PG7 na super lambot ng midsole? Nag-enjoy ako sa pagtakbo ko gamit ito at ang takbo ko lang ay partial pace. Pero tumatakbo ko na mabilis na pace kasi pinapakaramdaman ko kung ano maging performance itong sapatos. So naka 16 km ako dito, oras 1 hour and 52 minutes, average pace 6 minutes and 59 seconds, average SR 131 BPM. Pag-usapan muna natin na naging fitting nito sa pako. Dito sa toe box, sakto lang yung nararamdaman ko dito, hindi maluwag, hindi masikip. Dito sa gitna, hindi rin maluwag, hindi masikip. Dito sa bandang heel, hindi maluwag, hindi masikip. So sa tingin ko, pwede ito sa medyo malapad na paa, sa normal na lapad na paa, sa narrow ang paa. Hindi pwede kayo sa sobrang lapad na paa kasi baka masikipan kayo dito. Pero kung gusto nyo gamitin ito, kailangan nyo magdagdag ng 1 inch. Halimbawa, yung size ng paa nyo ay 7, ang kunin nyo ay size 8 kung sobrang lapad ng paa nyo. Pagdating naman po sa sizing, ito po ay true to size. Pag-usapan natin na naging performance itong sapatos. Nung naglalakad na ako, pinapakaramdaman ko ng gusto yung midsole nito kung malambot ba o matigas. Unang hakbang ko pa lang, ramdam ko na yung pagiging malambot ng midsole. At nung tumakbo na ako, pinapakaramdaman ko din ng gusto yung midsole nito. Nagpe-pace lang ako dito ng 6 minutes per kilometer, 7 minutes per kilometer. Ramdam na ramdam ko yung pagiging malambot ng midsole. At makakategorize ko siya ng super lambot na midsole. At yes, ito ang pantapat ng X-Step sa Anta-Travel PG7 na merong super lambot na midsole. Bagay na bagay itong gamitin ng mga nagsisimula pa lang sa pagtakbo na naghahanap ng malambot na midsole. At sa mga merong plantar fasciitis, okay din gamitin niyo ito. Sa ating mga matatagalan tumatakbo, masarap gamitin ito sa LSD. Tamang partial pace ka lang. Sa mga nagsusong to running, magandang gamitin din ito. At sa recovery run, pwede rin gamitin po sa walking at jogging. Kung gusto mo mapakinggan kung pwede ba ito sa daily run, yes po, pwede po ito sa daily run. Pero hindi ito pwede sa speed run. Sa pagiging responsive naman itong midsole, napaka-responsive ng midsole, meron ka talagang mararamdaman na bounce sa midsole nito. Pero delay dahil sa super lambot na midsole. Sinubukan ko din namang itakbo ito ng mabilis na pace na umabot ng 3 minutes and 49 seconds para malaman ko kung ano yung reaction ng midsole niya.
Meron pa rin ako nararamdaman na bounce sa midsole nito pero hindi pa rin ganun kabilis yung reaction ng midsole niya. Kaya hindi to pwede sa speedrun at medyo may kabigatan ito kung gagamitin nyo sa mabilis na pace. Hindi magiging effortless yung bawat takbang nyo. Sa pagiging stable naman ito sa 5 minutes per kilometer, 6 minutes per kilometer, 7 minutes per kilometer at sa mas mabagal pang pace, stable yung nararamdaman ko dito sa pantay na kalsada. Pero sa 3 minutes per kilometer, sa 4 minutes per kilometer, medyo unstable na yung nararamdaman ko dito gawa ng malambot na midsole. Sinubukan ko rin naman itong itakbo sa biglang likong kalsada tapos pataas. Unstable yung nararamdaman ko dito kasi pumihit yung paa ko ng ganito nung pataas ako. So nagatimpa ako ng isa at ang ginawa ko ay pa-curve na kalsada tapos pataas. Pababang kalsada tapos pa-curve. Stable naman yung nararamdaman ko dito. Sa tingin ko kung bakit ito naging unstable sa biglang likong kalsada tapos pataas kasi guys, yung kanyang midsole ay natutupi ng ganito sa sobrang lambot. So paliko, so yung force ng paa ko pag ganon, yung force. So tendency, gaganon talaga siya. Tapos makapit yung rubber outsole. So talagang pipihit yung midsole pag ganito. Pag ganito. Kaya naging unstable. So, ibig sabihin, kapag napadaan kayo sa biglang likong kalsada, magdaan-daan na lang kayo kapag gamit nyo ito. Sa rubber outsole naman ito, napadaan ako sa basang kalsada, hindi ako nakakaramdam na dumudulas yung rubber outsole nito, makapit. Sa strike pattern naman ito, pwede ito sa 4-foot striker, sa mid-foot striker, at sa heel striker dahil sa may na-cushioning yung heel nito para sa nag-heel strike. Sa 16 km na takbo ko dito, hindi ako nakakaramdam na dumadapa yung midsole nito o hindi na malambot yung midsole nito. So, sa tingin ko, pwede natin itong itakbo ng half marathon pataas. Nga pala guys, idinahan ko ito sa mabatong kalsada at hindi ko nararamdaman yung bato. Ang ganda ng shock absorption niya. Pag-usapan natin ang durability nitong sapatos. Unahin natin dito sa kanyang rubber outsole. So naka 16 km na ako dito. Ito yung kanyang rubber outsole. Dito may konting-konting gasgas. Dito rin may konting-konting gasgas. Ganitong angle. Dito sa kabila. Ganitong angle. So para sa akin, durable yung rubber outsole nito. Ito naman ang nangyari sa midsole. Dito may konting-konting malilit na bitak-bitak. Itong nakikita nyong parang guhit na to, ito ay excess na midsole. Parang himulmul, pero hindi yan biyak. Dito sa kabilang side, may konting-konting malilit na bitak-bitak, pero hindi siya ganun kalalim. So para sa akin, matibay yung midsole nito. So tingnan naman natin yung dikit ng upper layer at ng midsole. Unahin natin dito sa may toe box. Nakadikit pa. Dito sa gitna, nakadikit pa rin. Dito sa may bandang heel, nakadikit pa rin. Dito sa back, nakadikit pa rin. Dito sa inside wall, nakadikit pa rin. Dito sa gitna, nakadikit pa rin. Dito sa may bandang toe box, nakadikit pa rin. Dito sa harapan, nakadikit pa rin. So para sa akin, matibay yung mga dikit nito. Pag-usapan natin na nagustuhan ko sa sapatos na ito at hindi ko nagustuhan, unahin ko na sa nagustuhan ko. Unang-una, nagustuhan ko yung sobrang lambot ng midsole. Napaka-comfortable na nararamdaman ko bawat takbang ko. Pangalawang nagustuhan ko dito kahit na 6 lang yung lacing hole nito, nakalak ng maayos yung paa ko dito sa loob ng sapatos. Ang pangatlong nagustuhan ko dito yung pagkagawa ng kanyang color lining. May sapat na foam. Napaka-comfortable na nararamdaman ko dito. Ang pang-apat na nagustuhan ko dito, meron siyang reflectorized design. At ang pang-5 nagustuhan ko dito, yung kanyang design. Simple lang, pero maganda. Ang hindi ko naman nagustuhan dito, hindi siya stable itakbo sa biglang likong kalsada. Ang pangalawang hindi ko nagustuhan dito, nababawasan yung pagka-stable niya sa 3 minutes per kilometer sa 4 minutes per kilometer pace. So itong sapatos ay ginawa para sa comfortable na takbo at sa mabagal na takbo. Yan lang po muna masasabi ko sa sapatos na ito. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo. Happy Sunday at run safe po.